Ayaw nga pumasok ni Eliza sa school ngayong araw. Kahit anong aya ko sa kanya, ayaw niya talagang tumayo. Sige Eliza, kung ayaw mong pumasok, ako na lang mag-aaral sa school mo. Hala, Kuya G, ang tanda-tanda mo na hindi ka na pwede doon. Habang tulog pa si Eliza, kumain na nga muna ako ng pandesal. At habang kumakain ako, merong biglang tumatawag sa cellphone ko. Kaya naman sinagot ko to agad. Laking gulat ko nga na isa pala tong trabaho. At talagang nagulat ako dahil ngayong araw daw nila ako kailangan. At dapat before 11 a.m. daw nandun na ako sa location. Mabuti na lang 9 to 11 a.m. yung pasok ni Eliza sa school. Siguradong makakahabol ako dito sa trabaho. Kaya naman ngayon agad kong ipe-prepare si Eliza para makaalis kami agad at makapasok siya ng school ngayong araw. Kaso nga lang habang iniipitan ko siya dyan, bigla siyang nawala sa mood. Kinakausap ko nga si Eliza dyan. Sabi ko sa kanya, maligo na tayo para makapunta na tayo agad sa school. Hinihintay ka na ng teacher mo at yung mga classmate mo. At sabi ko sa kanya, meron din akong work kaya dapat makapag-prepare kami agad. Kaso mukhang ayaw talaga ni Eliza Wala talaga siya sa mood ngayong araw. Kaya naman hindi ko na siya pinili. At nung ilang sandali lang si Eliza biglang humiga dito sa may sofa. Ang iniisip ko siguro inaantok pa tong si Eliza. Kaya talagang wala siya sa mood. Kaya naman sabi ko sa kanya, sige sleep ka na muna dyan. Pero parang nagdadabog nga siya dyan. Kaya naman hinayaan ko muna siya at binigyan ko muna siya ng konting space. Nung naramdaman kong kumalma na si Eliza, konti-konti minamassage ko yung mga kamay niya. Pati nga yung legs niya minasage ko na rin. At alam nyo ba mga ka-G, ito yung gustong-gusto ni Eliza na ginagawa ko sa kanya. Gustong-gusto niyang pinapapindot yung area na yan. Kahit sa gabi minsan bago kami matulog, yung paa niya ididikit niya sa akin, ibig sabihin pinapapindot niya. At ilang minuto nga lang napansin ko na talagang inaantok na si Eliza at mukhang nakatulog na siya. Kaya naman inulit-ulit ko lang siyang i-massage sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayan, tama yan. Kesa sa magbuisit ka, matulog ka na lang. At nung malalim na nga yung tulog ni Eliza, chinek ko yung oras at 9:34 na rin pala. Sakto tulog na si Eliza, kaya naman makakapag-prepare na ako. Pero matapos kong patulugin si Eliza, bigla na lang akong natulala kay mama. Iniisip ko na sana bago tumanda si mama, maparanas ko na sa kanya yung mas magandang buhay. Hindi naman ako nagmamadali pero napansin ko na napakabilis lang talaga ng panahon. Kaya naman habang nagsisenti-senti ako dito, napatingin ako kay Lola. Naisip ko na pag dumating yung panahon na pag si mama nakahiga na lang tulad ni Lola, paano pa kami makakapamasyal? Paano pa kami makakapag-G somewhere? Pero inaalis ko na lang sa isip ko yon at pinipili ko na lang mas maging positibo. Basta ang nasa isip ko ngayon, nilagay ako ni Lord sa posisyon na to dahil merong purpose. Kuya G naman, tama na, nagdadrama ka na talaga. Nagpaalam na nga muna ako kay mama dyan na aalis ako dahil meron akong trabaho ngayong araw. Tinatanong nga ni mama kung ano daw yung trabaho ko. Sabi ko sa kanya, secret, makikita mo naman sa vlog ko. Abangan mo na lang ma kasi mag-upload ako. At ipa-fast forward ko na nga to mga ka-G. At ayan, nandito na tayo ngayon sa trabaho natin. Ang work natin ngayong araw mga ka-G ay isa tayong videographer sa isang libing. Kailangan ko lang kuhanan yung importanteng mangyayari ngayong araw sa libing na to. Dahil ito yung huling araw na makakasama nila tong mahal nila sa buhay. Kaya naman importante na madokumento para meron silang babalik-balikan. Bigla tuloy pumasok sa isip ko na buti na lang talaga naging isang content creator ako. Dahil yung mga video na ina-upload ko dito habang buhay nandito na. Mawala man ako dito sa mundo, at least maraming alaalang babalikan yung pamilya ko. Kuya G naman, hindi ka magpapaalam ha? Pero mga ka-G, isa yun talaga sa purpose ko kung bakit patuloy akong nag-upload dito. Dahil anumang meron tayo dito sa mundo, hindi natin dadalhin yan pagka nawala na tayo. Ang tanging dadalhin natin ay yung mga masayang alaala na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. At dinodocument ko kung anong nangyayari sa amin dahil para meron kaming babalikan pagtanda namin. At dahil sa work natin ngayon, mas lumalim yung pananaw at pagtingin ko sa buhay. At na-realize ko na habang nandito pa tayo sa mundo, maging mabait tayo sa kapwa natin. Dahil pag nawala tayo, dun tayo maaalala ng mga tao. Yung mga kabutihang ginawa natin na kailanman hindi na mabubura sa kanilang puso't isipan. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna po ha. Bye bye mga ka-G!